Gandang umaga po sa inyo, mga kapwa ko, yung mga kapatiran ko sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Nagigising ko lang po, napuyat ako sa nangyari. Yung kaganapang kahapon doon sa Senado na biglang umentry o dumating itong si Senador Bato de la Rosa. Nataon dun sa nagbobotohan tungkol doon sa impeachment ng ating Vice Presidente. Na alam naman natin na talagang dito sa mababang kapulungan ng Kongreso ay talagang may impeach rito. Kasi maraming congressman na hindi naman talaga kumbaga neutral lang sila, na inaalam nila ang katotohanan. Opo, inaalam nila ang katotohanan kung meron ba talagang mga ganyan na ayon doon sa ginawang pag-aaral nitong chair ng Justice Committee. Opo, na ilang, kung ako'y mali, siguro kung mga 1 buwan nila ito pinag-aralan, yung mga dapat na maging kaso o dapat na maisama dito sa ating Vice Presidente. Opo. At bigla namang nagkaroon ng palitan ng pamumuno dito sa Senado. Kumbaga magaling silang gumawa ng talagang plano na po. Opo. At dumating naman to si Senador Bato. Bakit? Kasi nung bandang umaga, ako kasi madalas ako nakatutok sa cellphone. At madalas na tinututukan ko itong mga may kredibilidad na mga nagbibigay, itong mga nagbablogs dito, to si attorney si Kabunyog. Meron pang isa diyan na tayo kong pinapanood na tungkol nga rito sa nangangamoy kudita. Subalit sabi ni attorney Renzo, hindi ako nagkakamali, walang bilang itong kampo ng mga minority ba yan kung tawagin, itong minority, walang bilang pa. Subalit, nung bandang hapon, nung maggagabi na, biglang nag-entry, biglang dumating at nagkaroon pa ng isang pelikula, nagkaroon ng habulan. Opo, dahil nga alam naman natin na talagang itong si Bato meron na po talagang warrant of arrest sa International Court ng dito sa sa Dahig. Opo. So nagkaroon po ng tamang bilang ang minority. Nagkaroon po ng tamang bilang. Naging 13 sila kasi ilan naman ang kinukuha? 13. Kasi sa 24, kung iyan po i-divide mo, 12 lang yan. Di ba? So, pag nag-13 yung kabila, ano mangyayari sa kabila? 11 na lang. Di ba? Kaya ganyan ang nagiging niyan. So, may isang mama sa Senado na hindi daw niya wala raw siyang alam na ganyan ang mangyayari nung time na yon. Hindi daw niya expectation na magkakaroon ng palitan.
Para ako matanda na ako at mahilig din ako sa nangyayari sa gobyerno natin. Wag ako iba na lang ang iyong bulahin. Wag ako iba na lang ang iyong bulahin, mamang nasa Senado. Opo. Yung madalas gumamit ng na salita ng Diyos. Alam nyo, hindi naman pinagbabawal yung salita ng Diyos, pero para sa ating sarili, mahiya po tayo. Sasabihin ko sa inyo yung mga politician na gumagamit ng words of God, na mabuting balita, wala pong nagbabawal sa inyo, pero yung konsensya natin, kung idinidikit natin ang salita ng Diyos sa ating buhay at hindi namang tama ang ating pamumuhay, ewan ko kung may karoon kayong konsensya, mahiya kayo sa sarili nyo. Opo, mahiya. Ako, matagal na akong Christian. Maglilimampung taon na akong Christian. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko sinasabi na ako ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pinag-aaralan ko na makagawa ako ng mabuti sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang santong banal na Espiritu. Pero hindi hayagan na ikaw isa kang politician na nakikisang-ayon ka doon sa kawalang-hiyaan. Nakikiisa ka tapos sasabihin mo, banggit ka ng banggit ng salita ng Diyos. Mahiya ka sa sarili mo. Para sabihin ko sa iyo, kapwa ako, mahiya ka sa sarili mo. Hindi daw niya alam. Sabi ng mamang ito sa Senado. At na dumating nga ito si Bato, naluklok itong mamang ito na matagal niya nang pinapangarap. Matagal niya pong pinapangarap. Ni Misang kasi, hindi yan umupo dyan sa Senado Opo. Mahawak ng mga committee yan. Pero, for the first time, patutuhanan mo sa sarili mo na ikaw ay nasa gitna lang at inaalam mo ang tama at mali para paniwalaan ka. May mga naniniwala sa'yo, pero sasabihin ko po sa'yo, mamang nasa Senado, mas marami mga tao ang hindi naniniwala sa'yo. Opo, mas marami pong mga tao hindi naniniwala sa'yo. Kasi ang mga tao, hindi naman hindi naman bobo yan hindi naman bulag yan sa nakikitang katotohanan Opo. So ito ngayon, ito nga si Senador Bato de la Rosa, na ating senador ng bansang Pilipinas, meron po siyang warrant of arrest. Bukod dun sa warrant of arrest, meron po siyang subpoena dito po sa ating bansa. So, hindi po siya nakuha nitong ating direktor na si Matibag kagabi. Opo, dahil nagkaroon yata sila ng pag-uusap nitong presidente ng Senado na ikukustudiya na lang muna ng Senado itong si Senador Bato de la Rosa. Tama po ba yung nangyari? Ako po, hindi po ako lawyer, hindi po ako abogado. Subalit, ako'y nakakaintindi rin naman, nakakaunawa. Alam po, yung nangyari po kagabi, pagpigil upang isakatuparan ang gawain ng mga hustisya. Kung sa English tatawagin ito, obstruction of justice po ito. Opo. Hinarangan po nila. Tatandaan po natin, ang sakay ng gobyerno ay may kanya-kanyang function yan. Ang Senado at ang Kongreso ay gumagawa ng batas. Ang Korte ay nagpapatupad ng batas at ang mga hustisya, mga otoridad, eto na yung sila na ang gumaganap doon sa batas na ginawa ng Senado at ng Kongreso na ipinatupad naman ng Korte. Hindi po ako matalino. May kasabihan nga po tayo, walang mataas sa batas, no above the law. Wala pong mataas sa batas.
Sana ang batas na sinasabi natin dito sa ating bansa ay pantay-pantay. Kay sino ka man, kay maimpluwensya ka man, kay mahirap ka man, kay meron ka man katungkulan sa gobyerno, dapat kung meron kang pagkakasala sa batas, dapat na i-apply po ito. Opo. Kasi pagka ganyan, hindi po na i-apply, nagkakaroon ng kaguluhan ang taong mamamayan. Bakit kami? Yun po ang nagiging dahilan. Bakit kami? Kumuha lang ako ng konti dun sa grocery. Nahuli ako ng CCTV camera. Ngayon, binayaran ko ng 10 doble at nakulong pa ako ng 1 araw. Bakit yung isang tao na na-involve sa patayan, sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan, hindi po ako rito nagsasalita ang haka-haka lang. Opo. Para sabihin ko sa inyo, ipatupad po natin ang tama ang batas. Huwag po natin gamitin ang kapangyarihan. May mga iba dyan, na mga senador na nagmamagaling. Kundi dahil sa amin, hindi kayo mapupunta dyan. Pinagkatiwalaan namin kayo upang kami ay bigyan nyo ng batas na makatutulong sa amin. Ano ang sabi ng ibang senador dyan? Bakit tayo ginaganito? Mga senador tayo. Merong mga palaka dyan na dati hindi nanahimik na ng kakokokak, ngayon kokak na ng kokak. Dati, tumahimik na kayo ng kakakokak, mga palaka kayo. Ngayon, nang magkaroon kayo ng, nabuo na naman kayo, nagkokokokak na naman kayo, nagmamagaling na naman kayo. Ginugulo nyo ang batas na hindi maunawaan ngayon ng tao kung ano ang tama at mali. Hinaharangan nyo ang otoridad para i-apply ang tamang justisya. Kinakanlong nyo ang taong nagkasala. Ngayon, kung mababasa mo ngayon sa social media o sa Facebook, tignan nyo yung isang nagpalagda para sa katotohanan. Kulang-kulang 5 milyon na po ngayon. Isa po ako doon sa lumagda. Gusto ko ng katotohanan eh. Opo, hindi ko po gustong makulong ang ating vice presidente. Ang gusto ko makita yung katotohanan. Opo. Bilang isang Kristiyano, hindi ko po gustong ang ating vice presidente ay makulong. Siyempre, kapag vice presidente yan ibinoto natin yan. Hinalal ng taong bayan yan. Subalit, ang taong bayan ay humihingi ng katotohanan. Majority ng taong bayan ay humihingi ng katotohanan. Nakita nyo yung palagda ngayon? Ito po, hindi po to fake At hindi ka pwedeng, sinubukan ko to, hindi ka pwedeng magdoble ng lagda. Bakit? Kasi hihingan ka ng ewan ko kung anong ahensya yung ginawa nila na pag nagdoble ka, hindi ka nila ina-accept. Isang ano mo lang, isang sign mo lang, ang pangalan mo, ang number mo. So, nasa kulang-kulang 5 milyon na ngayon yung lumalagda. At malakas ang ugo ngayong umaga lang, napanood ko sa social media o sa Facebook. Kapag walang nangyari dito sa gustong malaman ng taong bayan, malamang ito po yung totoo, magkakaroon po ng pangalawang EDSA. Ito po, magkakaroon po ng pangalawang EDSA. Maraming nakikiusap sa ating presidente na kumilos na siya sapagkat parang binababoy na ang batas na ginawa nitong mga mambabatas na ito. Sila mismo ang bumababoy sa batas na kanilang ginawa.
Kristiyano po ako. Pero ang katotohanan lang po ang kinukuha ko. Hindi po ako nakikiisa diyan sa mga sa mga anong 'yan. Nakikita ko lang yung tama at mali. Kaya ako nagko-komento rito. Opo. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, hindi ako naparito para sa mga mataong matutuwid. Hindi ako naparito para sa taong may sakit. Ako ay naparito dahil kailangan nyo gumaling. Ako ay naparito dahil kailangan nyo malaman ang katotohanan. Opo. Kaya doon sa mga Kristiyano, ako bilang isang Kristiyano, hindi pong masama ang tayo pamisa-misan magkomento sa nangyayari sa atin. Kasi kabahagi po tayo ng bansang ito. At ang bansang ito ay ginawa ng Diyos na isang pamahalaan. Kung hindi tayo magwawalang kibo at meron tayong nalalaman na katotohanan, nagkakaroon po tayo ng pagkakasala sa Diyos. Alam natin ang katotohanan, subalit iba ang ating pakahulugan ng pagiging Kristiyano natin. Iba ang ating pakaunawa. Ito po ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Ilabas natin ang katotohanan. Opo. Huwag tayong makiisa sa mga politika. Yun po yung mayroong mga ibang congregation diyan na nagrarally pa. Yan po ay hindi tama. So, magpahayag ka ng isang katotohanan, okay lang. Tapos pagka nagrarally sila, magkakaroon sila ng pagsasalita doon sa stage. Papapasukin nila yung mga politikong tao. Pagsasalitain nila, yun po yung hindi tama. Opo. Ako bilang isang Kristiyano, pinapanalangin ko po lagi ang ating presidente, ang bansang ito na magkaroon po ng pagkakaisa. Yan po isang trabaho ng Kristiyano. Opo. Opo. Para malaman po ng mga Christian na, kasi maging ako, ang tagal ko ng Kristiyano, pinag-aaralan ko sa pagiging Kristiyano ko. Pwede ba akong magkomento sa nangyayari sa ating bansa? Pwede po. Pwede po. Bakit? Kabahagi ka ng bansang ito bilang isang Pilipino. At ang bansang ito, ulit-ulitin ko po sa inyo mga kapatid ko, ayon sa Roma, sa 13 ng Roma, ay binigyan o nilagyan ng isang pamahalaan. Ang pamahalaan ito ay binubuo ng mga tao na ating inihalal, na ating ilagay dyan upang magkaroon ng kaayusan ang isang bansa. Kasi kung walang pamahalaan, tayo'y nakatira sa isang bansa, labo-labo po tayo, wala po tayo susunding leader. Kaya sumusunod po tayo sa presidente na nag-assign siya dyan na kung ano-anong function ng kung ano-anong mga makatutulong sa bansang ito. Opo. Nandiyan na ang korte, nandiyan na ang otoridad, nandiyan ang kongreso, nandiyan ang senado. Nakita nyo, ang unang batas kasi, alam nyo po ba, hindi tayong mga tao ang siyang nagtatag ang Diyos. Kung babalikan nyo ang Old Testament, si Moises, nung makuha niya na yung mga Israelita sa bansang Ehipto, doon sa ilang aklat, tinuruan si Moises kung paano mag-handle ng tao. Kasi, alam nyo ba, for how many people, nung kunin ni Moises ang mga Israelita sa Egypt, more than 500,000. Opo, according to the Old Testament. More than 500,000. So, gaano ang 500,000? Napakarami po nun. So, paano niya i-handle? How to handle Moses more than 500,000? Opo. Tinuruan po siya ng Diyos. Andun ang Diyos, nakaalalay sa kanya. Hanggat hindi nagiging maayos
ang mga taong ito ay nandun ng Diyos. Hanggang ngayon, narito naman ang Diyos eh. Opo. So, itinuro niya kung paano ang lahat, pati pagbibuild ng ano, pati pagtatalaga ng kung ano, kung diyan ka sa ano, basahin niyo po yung ano ng itong ano, magsimula kayo sa ano, Deuteronomio yata yun. Sa kalahatian ng ano, ng mag-isa panahon ni ano ni Abraham, tinuruan na ng Diyos ang mga ito. Dito sa Deuteronomio hanggang sa ano po, ano ba tawag dito? Dito sa bilang. Sa bilang. Nung hanguin nga nung kunin na nga ni Moises itong mga Israelita. Then, pagdating po ron sa time, nung first na magkaroon ng hari, si Haring Saul, siya po yung unang naging hari dito po sa mga Israelita. Opo. Marami ng hari noon. Pero dito sa chosens ng Diyos na mga tao ay si Saul ang una naging hari. Siya po. Kaya tinuruan ng Diyos. Kaya hindi po masama ng Kristiyano ay pag-aralan ang nangyayari sa ating bansa, sa gobyerno. Kung ano ay may tutulong natin. Subalit kung hindi kayo kumikilos bilang isang Kristiyano, nalalaman nyo ang katotohanan. Hindi kayo nagpapahayag. Alam nyo ba ang pagpapahayag ng katotohanan? Ito ay ibinibigay sa inyo ng Santong Banal na Espiritu. Opo. Kasi kung hindi katotohanan ang nilalaman ng puso nyo, mismo ang nakikinig, ipinag-aaralan kayo kung anong sinasabi nyo. Kung ito ba'y nauugma o natutugma doon sa pangyayari na inyong ikinokomento. Ganun po yun, mga kapwa ko, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kasi hindi naman lahat tayo nagsasabi ng totoo eh. May nabubuhay sa kasinungalingan. May nabubuhay sa katotohanan. Dadalawang uri lang naman yan eh. May nabubuhay sa kasinungalingan, may nabubuhay sa katotohanan. So tayo bilang isang Kristiyano, kapag papasok tayo sa ganito, na magkokomento tayo o magpapahayag tayo sa nangyayari sa ating gobyerno, siyempre, tayo ay lilinya sa katotohanan. Dahil iyan ang hangarin ng ating Panginoong Kristo, ang katotohanan. Nakatutulong tayo sa nangyayaring kaguluhan ng ating bansa. Nakapagbibigay tayo liwanag. Opo. Lalo na kung ikaw ay isang taong maraming naniniwala sa'yo. Maraming naniniwala sa'yo. Ginagalang ka ng mamamayan. So, makatutulong ka para mahikayat mo ang mga taong naliligaw sa katotohanan. Opo. Kasi hindi naman lahat ang capacity ng isang pag-iisip ay nauunawaan niya, hindi po. Meron tayong level ng capacity para maunawaan. May mga madaling naniniwala sa hindi katotohanan at meron namang malalim ang capacity ng kanyang pag-iisip para ito ay maunawaan niya. So, maraming salamat po sa araw na ito. Ito si Kuya Dolpo nyo. Ako nagkomento lamang kasi hindi ko po na nagugustuhan yung mga paliwanag sinasabi ng mga ng nasa Senado at yung pag-obstruct nila, obstruction of justice, ito po ay hindi tama. Opo. Wala pong kapangyarihan ng Senado na pigilan ang otoridad na i-apply itong
warrant of arrest dito sa nasasangkot sa kasong ito? Wala po. Opo. Kung maalala nyo, si Laila de Lima, yan, si Trillanes, mismo sa loob ng Senado, kinuha ng mga pulisyan. So ngayon, ang nangyayari, parang kapag kinampihan, hindi na po natutuloy, nahuhold. Sana, huwag po itong mangyari. Huwag po itong mangyari itong ganito. Kasi kapag nangyari ang ganito, tandaan nyo, kung ito'y makararating sa Senado, itong aking pagla-live, tandaan nyo, maraming taong mag-iisip sa nangyayaring ito. Dito po tayo matakot kapag nag-decide na itong mga taong ito. Opo. Na mga taong tahimik lang. Yan po nakakatakot, yung mga silent people. Silent people na pero hindi natin alam kapag ito ay nag-decide, mananagot tayong lahat. Mananagot tayong lahat. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa aking ibinahagi na katotohanan. Opo, lagi po tayong sa katotohanan sa matuwid. Huwag po nating bibigyan ng kasinungalingan o babaluktutin natin ang katotohanan. Huwag po. Maaring magtagumpay kayo sa oras at araw na ito, subalit sa darating na panahon, yan ang haharbisin nyo. Sadness, suffering, ang inyong haharbisin. Tandaan yan. Sapagkat yan ayon sa mabuting balita. Maraming salamat po.